Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, narito ang balitang negosyo at kalakalan. Umabot na sa mahigit 1.47 trilyong piso ang utang na nabayaran ng pamahalaan ngayong taon batay sa datos ng Bureau of the Treasury o BTR noong katapusan ng buwan ng Oktubre. Ayon sa pinakahuling datos ng BTR, kabuoang 1.478 trilyong piso ang nabayaran na ng Administrasyong Marcos. Mula Enero hanggang Oktubre ngayong taon, mas mataas sa debt payment ng nakaraang taon na nasa 59%. Sakop ng halaga ng nabayarang utang ang 75% ng 1.55 trilyong piso na debt payment para sa taong kasalukuyan. Lumalabas din sa datos ng BTR na sa 1.47 trilyong piso, mahigit kalahati o 758.9 bilyong piso ay nagamit upang bayaran ang principal payments. Nagbayad ang pamahalaan ng 853.74 bilyong piso ang principal payments sa mga domestic lender, habang 105.2 bilyong piso ang nagamit sa foreign creditors. Nasa 519.10 bilyong piso ang interest payments na kalakhan ng ibinayad sa domestic lenders. Noong katapusan ng Oktubre ngayong taon, ipinapakita sa datos ng BTR na umabot sa 14.48 trilyong piso ang kabuuang utang ng bansa. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sumipa na sa 1.16 trilyong piso ang investment approval sa Board of Investments o BOI batay sa pinakahuling datos nitong 18 ng Desyembre at nahigitan na nito ang pre-pandemic level. Iniulat ng BOI na mas mataas ang kasalukuyang approved investments kumpara sa 1.14 trilyong pisong pledges noong 2019. Isa itong record high investment approval para sa BOI sa huling 56 na taon. Tumaas din ang investment approval sa 59% kumpara noong 2022 na 720.1 bilyong piso. Mula ang 1.6 trilyong pisong investment pledges sa 303 mga proyekto na inaasahang makalilikha ng 47,175 mga trabaho sa oras na maging operational ang mga ito. Karamihan sa approved investments ay nasa power sector, lalo na sa renewable energy projects at nagkakahalaga ng 786.14 bilyong piso, tumaas ng 14% mula sa 400.3 bilyong piso noong nakaraang taon. Ang pag-akyat ng investment approval sa power sector ngayong taon ay dahil sa 7 offshore wind projects sa Cavite, Laguna, Dagupan, San Miguel Bay, Negros at Northern Samar na may kabuuang investment na 750.84 bilyong piso. Kabilang naman sa mga top foreign investors sa BOI ngayong taon ang Germany, Netherlands, Singapore at United States. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nakatakdang pasimulan ngayong Enero ng 3 sa pinaka-impluensyal na business organization sa bansa ang malawakang Employment Generation Campaign na target makapagbigay ng mahigit 1 milyong trabaho sa loob ng isang taon. Ayon kay Sergio Ortiz Luis Jr., Presidente ng Employers Confederation of the Philippines o ECOP, pinagtutulungan ng Philippine Chamber of Commerce and Industry o PCCI at Philippine Exporters Confederation Incorporated o PhilExport ang Project Jobs. Matagal na ani Ortiz Luis na nasa drawing board ang inisyatiba simula pa noong taong 2021, ngunit hindi ito naisakatuparan dahil sa restriksyon noong pandemya at dahil na rin sa pagpapalit ng liderato. Pahayag ni Ortiz Luis, malapit nang itatag ang ECOP-led Secretariat na Project Jobs at susundan ito ng digital platform na magbibigay impormasyon sa mga naghahanap ng trabaho kung paano sila makakasali sa programa. Paliwanag nito, lilikha ang programa ng job matching mechanism sa oras na maitatag ang Secretariat. Mula rito,
Maglalatag ang mga kumpanya sa ilalim ng 3 business groups ng kani-kaniyang rekisito sa larangan ng paggawa. Ang layunin anya ay hindi lamang upang lumikha ng trabaho para matulungan ang walang mga trabaho, kundi upang tiyakin na ring magkakaroon ng access ang mga member companies sa pinakakwalipikadong aplikante sa labor pool. Dagdag pa ni Ortiz Luis na iiba ang programang ito sa naunang mga employment generation campaign dahil tututukan ito ang informal sector. Base sa datos, tinatayang 86% ng workforce ng bansa ay mula sa informal sector. Nais nilang tapikin ang informal sector ani Ortiz Luis at bigyan ang mga ito ng pagkakataon na magkaroon ng job stability katulad ng iniaalok sa formal sector. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At iyan ang ating balitang negosyo at kalakalan. Ito si Bea Gaza para sa Radyo Pilipinas World Service. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.